Okay, breaking news. Sapul ang Iran sa Israeli strikes. Wow, gumanti na talaga. Gumanti na ang Israel laban sa Iran. So, mas malupit pa talaga. Malupit na ganti. At ang Hezbollah Intelligence Headquarters, winasak din ng Israeli Defense Forces. Ayan, matitinding ganti ng Israel laban sa kanilang mga katunggaling bansa. So, itong bibigyan nating reaction video, komentaryo, suggestion, kung ano yung mga saloobin nyo regarding sa mga mainit na balita na to sa buong mundo na ang Israel at ang Iran ay naglalaban na ngayon. So, kung trip nyo yung mga ganito mga reaction video, kung gusto nyo to, please kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, syempre, paki-subscribe kay Summit, kay Summit Media Philippines. So, itong video na to sa kanya to, no? So, bibigyan lang natin ng reaction video to o komentaryo. Hindi tayo nagbabalita, Okay, kung bibigyan lang natin komentaryo itong mainit na balita ngayon sa Iran at Israel. Okay? So, umpisa na natin. Nagsimula nang gumanti ang Israel laban sa Iran at binumba nito ang isang military base na pinapatakbo ng bansang Russia na ginagamit naman ng Iranian military para makapagpuslit ng iba't ibang mga military hardware sa Hezbollah na nagdulungga sa bansang Lebanon. Kabilang na dito ang mga matataas na armas, rockets, missiles at iba pa. Galit na ang Israel para tapusin na ang kasamaan na ginagawa ng terorista ng Hezbollah sa Lebanon at gagawin nila ang lahat para tuldukan ang mga ito. Dagdag pa rito ang pambubomba ng Israel gamit ang ilang mga sopistikadong rockets na 2 support military bases ng Iran na matatagpuan sa labas ng kabisera nito na Tehran, kung saan nawasak ang ilan sa mga military installations kasama ang dusi-dusi ng mga artillery at mga tangke. Amerika, ipinakita kung bakit sila ang nangunguna pagdating sa depensang militar. 2 pandigmang barko ng US Navy ang tumulong sa pagpapadala ng mga missiles para targetin ang Hezbollah. Kabilang na dito ang mga oil refinery sa Iran kung saan pinangunahan ng Israel ang mga nasabing operasyon. Tingnan nyo naman tumulong na rin ang Amerika, US ang kanilang mga barko dyan sa dagat, no? Tumulong na rin para wasakin ang Hezbollah ng headquarters. Winasak talaga. Talaga nagtutulungan na ang Israel at Amerika. Talaga magkaalyado yan noon pa kaya mahirap, sa palagay ko mahirap talagang kalabanin yan ang Israel. Grabe, no? Kaya nagkamali yata sila, no? Nalabanan tong Israel. Din sa tinarget ng magkasamang puwersa ng US at Israel ang mga nuclear facility ng Iran, at ito na kaya ang pagsisimula ng ikatlong pagdigmaan pandaigdig. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na ito na ang pagsisimula ng pagiganti ng bansang Israel, at ramdam na rin ng Iran ang bagsik nito. Ang Israel ay naghahanda ng isang tugon sa militar sa pag-atake ng misal ng Iran ngayong linggo na nagpapataas ng pangamba sa isang mas malawak na digmaang pangrehiyon. Sinabi ng isang opisyal ng Israel noong Sabado habang ang labanan ay nagaganap sa Lebanon at sa Gaza. Isang opisyal ng military ng Israel na nagsalita sa AP News sa kondisyon na hindi magpakilala dahil hindi siya autorisadong talakayin ang isyu sa publiko. Ang nagsabi ng hukbo ay naghahanda sa malawakang pag-atake sa hindi paganap na oras o araw kasunod ng kanilang panimulang missile attack kahapon sa mga military installation ng Russia sa Tehran na kabisera ng bansang Iran. Hindi rin nakaligtas sa Israeli airstrike ang punong tanggapan ng Hezbollah sa nasabing lungsod kung saan nagkaroon ito ng matinding pinsala sa estruktura. Hindi niya Tingnan nyo naman talagang ganti ng Israel at US talagang wasak. Talye ang kalikasan o timing ng pagtugon na sinasabi ng mga analyst
at Israeli media na malamang na idinisinyo upang harapin ang isang napakalaking dagok ng Iran sa kabila ng mga internasyonal na panawagan para sa de-escalation at mga babala mula sa Tehran na ito ay gaganti. Samantala, sinabi ni Pangulong Isaac Herzog noong Sabado na ang Iran ay nananatiling isang patuloy na banta sa Israel isang taon pagkatapos ng hindi pa naganap na pag-atake noong October 7 sa Israel ng mga militanteng Hamas. Sinabi ni Herzog sa isang payag sa paggunita sa unang anibersaryo ng pagsalakay ng teroristang Hamas sa Yun. paglabas ng mga ulat tungkol sa isang potensyal na pagiganti ng Israel. Ang Foreign Minister ng Iran na si Syed Abbas Araghchi ay nagpost sa social media upang balaan na ang pagtugon ng Iran sa anumang pagsalakay ng Israel ay magiging mas malakas at madugo. Ipinost ni Araghchi ang mensahe sa X na nagbahagi ng isang larawan ng kanyang sarili kasama si Syrian President Bashar al-Assad kasunod ng kanyang inilarawan bilang mga talakayan sa mga isyu sa rehiyon. Iginiit niya na ang Iran ay harap at lalaban sa anumang sitwasyon at nilinaw na ang pagtugon sa anumang pagsalakay ng rehimeng Israeli ay magiging mas malakas. Talagang ano, no? Lalabad daw ang Iran. Tignan natin kung kaya nilang labanan ang Israel. Israeli Defense Forces ang US. So, matitindi. Pero hindi nyo napapansin, no? Yung mga sundalo ng Iran, no? Mga naka-shade lahat, no? Pare-parehas yung mga shade nila, no? Bakit kaya? Tingnan nyo. At mas madugo. Nahahamon sa kanila na subukan ang determinasyon ng Iran bilang isang makapangyarang bansa sa buong mundo. Kapansin-pansin naman, noong Biyernes, binalaan ng Pangulo ng US na si Joe Biden ang Israel laban sa pag-atake sa mga pasilidad ng langis sa Iran na sinasabing sinusubukan niyang irali ang mundo upang maiwasan ang lumalalang tensyon sa Middle East na maglalagay sa mundo ng panibagong digmaan. Ngunit, ang kanyang pinalitan na si Donald Trump na kasalukuyan nangangampanya para sa isa pang termino sa pagkapresidente sa US ay nagmungkahi ng Israel ay dapat na atakihin na ang mga nuclear site ng Islamic Republic of Iran. Yun. Nauna lang sinabi ni Biden na hindi niya susuportahan ang anumang mga plano para sa pagtugon ni Trump na ayon sa kanya, isa lamang itong kalukuhan at walang may madudulot na maganda sa buong mundo. Gumagawa ng isang sorpresang unang paglabas sa White House. Sinabi ni Biden na dapat tandaan ni Benjamin Netanyahu ng Israel ang suporta ng US na pag-isipan muna ng mabuti ang anumang hakbang na gagawin nito sa kanilang paghihiganti laban sa Iran. Ang presyo ng langis ay bumulusok sa world market. Ito ay pagkatapos ng mga payag ni Biden noong Huwebes. Ang anumang pamamatagalang pagtaas ay maaaring makapinsala para sa Vice-Presidente ng US na si Kamala Harris habang kinakaharap ng Democratic ang Republican ni Trump sa isang halalan sa Nobyembre 5 Yun. kung saan prioridad ng Amerika ang kapakanan ng kanilang bansa. Sinabi ni Biden na ginagawa niya ang kanyang makakaya upang maiwasan ang isang ganap na digmaan sa gitnang silangan Yun. kung saan binubomba ng Israel ang Lebanon sa hangaring puksain ang Iranian-backed milisya na Hezbollah at ang pagsisimulang pag-atake nito sa Iran gamit ang pinakabago at sopistikadong misal na kayang lumipad ng 10 minuto sa pinakamalapit na border sa Iran. Yun. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today. Yun nakita nyo naman na kung gaano kalakas at hindi nila matatakot ang Israeli Defense Forces kasi nga nandyan lagi katabi niya ang US. Kaya hindi pababayaan ng Amerika lalo kapag nanalo si Trump sa pagka-presidente. Talagang durog ang Iran. So gagawin niya, 'di ba? Mga nuclear site ng Iran pasasabugin once na nanalo si Trump. Matinding ganti talaga. So itong Israel nito napapalibutan ng mga ng mga Islam. So itong Middle East na to, tanging hindi lang Muslim itong Israel. Kaya siguro wala namang ginagawa yung Israel, bigla na lang paulan na ng mga missile.
Biro mo naman. Hindi naman sila inaano ng Israel kung bakit ba ginagawa nila ng ganun. Kasi nga siguro nga ang bukod tanging kakaibang reliyon yung Israel. Mga Hudyo yan eh. Pero ang alam ko matatapang yan eh. Kahit yung panahon pa ni kapanahonan ni Jesus eh, mga Hudyo matatapang. Matindi, no? So ito hanggang dito na lang tayo So nalaman natin na talagang gumanti na ang Israel, mas matindi kasama ng US. Okay, so kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please kung bago ka pa lang sa akin channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?